Noong huling bahagi ng dekada 1990, may isang lalaki na matagumpay na bumuo ng isang kulto sa New York City, partikular sa Albany. Sa grupong ito, siya ay itinuturing na napakahusay, matalino at tiningala ng kanyang mga tagasunod sa level na tila hindi na siya maaaring questionin. Para sa ilan, siya ay parang isang Diyos. At bilang sentrong figura ng kulto, ginamit ng lalaki ang paniniwalang ito upang magkaroon ng lubos na kapangyarihan sa mga miyembro, lalo na sa mga kababaihan. Sa ilalim ng kanyang impluwensya, naganap ang mga ugnayang hindi pantay, kung saan ang tiwala at pagsunod ay napalitan ng kontrol at pananakot. Kabilang dito ang paghingi ng mga sensitibong larawan na kalaunan ay ginamit laban sa mga kababaihan. Hindi rin ligtas ang sinumang tumutol sa lalaki. Sa loob ng kulto, ang kapangyarihan ng leader ay halos walang hangganan, walang pananagutan, walang tanong, at walang takas. Dalawang dekada ang lumipas bago tuluyang natuldukan ang mga gawain ng grupong ito. Sa panahong iyon, maraming buhay ang nasira sa ilalim ng isang sistemang itinayo sa manipulasyon at takot. Paano niya nagawang paniwalain ang napakaraming tao? At ano ang maaari nating matutunan mula sa kwentong ito upang hindi na tayo maging biktima ng ganitong uri ng kapangyarihan sa ating panahon ngayon? Ang kulto na aking tinutukoy ay tinatawag na NXIVM cult o Nexum. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa sa modernong panahon kung paano nagagamit ang psychological manipulation upang kontrolin ang mga tao, kahit walang relihiyon, armas, o physical isolation. Gumagamit sila ng mga mabubulaklak na salita na nakapanloloko sa mga tao, ideology, authority, at higit sa lahat, nakakasilaw ng mga pera. Noong una ay hindi naman agad naisip ng mga tao na kulto ang Nexum. Dahil noong una itong nagpakilala ay napaka-promising niya ng mga pangako nito. Self-help organization ang pakilala ng Nexum sa mga tao. Nagsagawa sila ng mga seminars, slogan, at mga pangako tungkol sa moral at personal na pag-unlad. Ngunit sa pagdaan ng maraming taon, ay dumami ang krimen sa loob ng organisasyong ito. At sa gitna ng lahat ng ito ay may isang tao na itinuturing na Diyos ang kanyang sarili, si Keith Raniere. Ipinanganak si Keith Raniere noong 1960 sa New York. Mula pagkabata, binuo na niya ang imahe ng sarili bilang isang henyo. Paulit-ulit niyang sinasabi na napakataas daw ng IQ niya. At isa umano siya sa pinakamatalinong tao sa mundo kahit na wala naman siyang verified evidence na nagpapatunay sa mga pahayag niyang ito. Ang tanging malinaw na dokumento ukol sa kanya ay ang kakayahan niyang magsalita ng mahaba at mga mabubulaklak na salita para magmukha siyang matalino. Gumagamit siya ng komplikadong salita upang lituhin ang kausap at iparamdam sa'yo na kapag hindi ka nag-agree sa sinasabi niya, ibig sabihin ay hindi ka matalino. And the entertainment industry, and in particular the profession of actors. Bago ang Nexium, nagtayo muna ng negosyo si Raniere na tinatawag na Consumers Byline. Pero napag-alaman na isa itong pyramid scheme kaya kalaunan ay naipasara rin. Subalit sa halip na itama ang sarili, pinagmukha ni Raniere ang sarili na biktima at mukhang kawawa at muling umulit sa panloloko sa mga tao gamit ang pangalan ng Nexium. Nagsimula ang Nexium noong huling bahagi ng 1990. Kasama ang nurse at hypnotherapist na si Nancy I'm Salzman, Nancy Salzman. ipinakilala ni Raniere ang Nexium sa mga tao sa New York bilang isang self-help na uri ng grupo o organisasyon. Kung papasok ang isang individual sa Nexium, makukuha nila ang kursong Executive Success Programs o ESP. Sa kursong ito, tinuturuan ang mga tao na ang kanilang problema sa kabiguan,
insecurity, trauma at iba pa ay hindi dapat umano isisi sa lipunan o kanino man. Ayon kina Raniri at Nancy, ang dapat umanong sisihin ay ang iyong sarili. Mapanganib ang paniniwalang ito dahil inaalis nito ang pananagutan sa organisasyon at ibinabalik lahat ng sisi sa individual. Subalit kahit gaano pa kabaluktot ang paniniwala ng Nexium, ay marami ang tumangkilik sa kurso na ito. At dito na sinimulan ni Nancy at Raniri na bilugin ang ulo ng mga tao. Gumamit sila ng sarili nilang bokabularyo at binigyan ang mga ito ng bagong kahulugan upang magoyo ang mga miyembro nila. Halimbawa, pag nasasaktan ang miyembro, tinatawag ito nila Nancy at Raniri na improvement. Kapag naman masunurin ang miyembro, tinatawag nila itong disiplinado. Sa oras naman na nagduda ang mga miyembro sa kanilang itinuturo, tinatawag nila itong pagsupil. Habang ang mga tao na may traumatic experience ay inilarawan ng dalawa bilang mga mahihinang nilalang. Kinontrol ni Raniri at Nancy ang wika. Dahil dito, nagbago ang realidad ng mga tao. Bukod pa dito, hinikayat din nila ang mga miyembro na magbahagi ng mga personal at masasakit na experience nila sa session na tinatawag nilang EM o Exploration of Meaning. Akala ng mga tao ay isa itong form of therapy. Pero ang totoo, gagamitin ni Raniri at Nancy ang mga natuklasan nila sa mga miyembro bilang alas laban sa mga ito. Alam kong nag-e-enjoy na kayo sa ating kwentuhan, Brainy People. Ngunit bago ako magpatuloy, ay hihingi lang ako ng isang simpleng pabor galing sa inyo. Baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button sa aking channel. Malaking tulong po ito para sa mga nagsisimula pa lang na content creator gaya ko. At pagkatapos itong video, ay i-comment mo na rin ang iyong opinion o kaya ay suggestion. Nang sa gayon ay mas marami pang viewers ang makakakita nitong aking video. Sana Brainy People ay pagbigyan niyo ako sa aking kahilingan. Maraming salamat po! Mahigpit ang hierarchy sa Nexium. Ibig sabihin, merong miyembro na mataas, meron ding mababa. Niraranggo sila gamit ang mga colored sash katulad ng sa martial arts. Para umangat ang isang miyembro, kailangan siya ay tapat, masunurin at magaling mag-recruit. Si Raniri ang pinakamataas na miyembro sa Nexium. Tinatawag nila siyang vanguard o tila ba kanilang Diyos. Para sa kanila, si Raniri ang pinakamatalino, pinakamagaling at pinakatuwid. Itinuro sa mga miyembro na nalampasan na raw ni Raniri ang karaniwang kahinaan ng tao. Dahil dito, kahit anong gawin ni Raniri, kahit manakit siya ng sinumang miyembro, ay itinuturing pa rin siyang tama. Hindi siya liable kahit sino pa ang gawan niya ng masama. Ang paniniwala ng mga miyembro, biktima ang laging may kasalanan dahil hindi sila sasaktan ni Raniri kung tuwid sila. Bilang vanguard, nagkaroon siya ng maraming sexual na relasyon sa mga babaeng miyembro, ngunit hindi ito hayagang sinabi sa kanila. Sa halip, ang pakikipagtalik ni Raniri sa mga babae ay ipinakilala bilang mentorship, moral na pagsasanay, o espiritual na paggabay. Minanipula ng lalaki ang utak ng mga kababaihan. Pag nagselos sila sa isa't isa, tinatawag niya silang mahina. Sinabi niya ring ang monogamy o ang pagkakaroon ng iisang partner ay makaluma. Itinatak niya sa utak ng mga ito na napakahalaga ng kanyang sexual na pangangailangan at ang pakikipagtalik ng mga babae sa kanya ay isang pribilehiyo. At kung tumanggi man ang babae, siya ay pipilitin, kokontrolin, iimpluwensyahan o di kaya ay sasaktan. Upang mas lalo pang kontrolin ang mga babae ay binuo sa Nexium ang tinatawag na DOS na nangangahulugang Dominus Obsequious Sororium o sa Tagalog ay Panginoon sa masunuring mga aliping babae.
Ipinakilala ito bilang isang women-only empowerment group. Ibig sabihin ay samahan ng mga babaeng sumusuporta sa isa't isa. Pero sa katotohanan, ito ay isang master-slave system. Si Raniri ang master at ang mga babae ang slave o alipin. Palihim silang nagre-recruit ng maraming babae para dito. Pero bago makapasok ang isang babae sa grupo, kailangan niyang mag-submit ng isang collateral. Kasama na rito ang mga hubad na larawan, sex tapes o sex videos, mga nakakahiyang sikreto ng iyong pamilya, o mga bagay na makakasira sa iyong reputasyon sa lipunan. Ang aktres na si Alison Mack ang naging pinakapangunahing recruiter ng mga babae para kay Raniri. Dahil sikat ang aktres ay maraming babae ang nagtiwala sa kanya. Siya ang kumikayat sa mga babae na sumali sa grupo at magsumite ng mga collateral upang paboran sila palagi ni Raniri. Maraming babae ang nahikayat ni Allison, ngunit may mga babae din na ginustong tumiwalag sa grupo. At ang kapalit nun ay parusa. Tuwing may gustong tumiwalag sa grupo ay gagamitin ni Allison ang mga collateral na isinumite ng mga babae bilang panakot sa mga ito. Dahil dito, napipilitan ang mga biktima na manatiling miyembro ng Nexium, makipagtalik kay Raniri at sambahin ito bilang kanilang Diyos. Subalit hindi pa rin nakontento sina Addison at Raniri. Gusto nilang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan ang kanilang mga babaeng miyembro. Kaya naman isinailalim nila sa isang branding ceremony ang mga babae. Gumamit sila ng cauterizing pen upang literal na tatakan ang mga babae. Walang anesthesia, walang kahit na anumang gamot. Masakit man para sa mga babae, subalit wala silang magagawa dahil sinabihan silang ang sakit ay patunay ng kanilang lakas. Sinabi na ang marka ay simbolo ng kalikasan, pero ang totoo ay inisyal ni Raniri ang itinatak sa kanila na sumisimbolo ng permanenteng pag-aangkin sa kanila ng lalaking ito. Pagkatapos mamarkahan ay uutusan ang mga babae na mag-diet ng matindi. Kailangan umano nilang magpapayat pa lalo upang mas maging kanais-nais sila sa paningin ni Raniri. Dahil dito, marami sa kanila ang lubos na nanghina. Pinilit nilang abutin ang mababang timbang kahit pa hindi na iyon balanse sa kanilang tangkad at edad. Para sa kanila, ang opinyon ni Raniri ang mahalaga. Pero ang totoo, gustong pahinain ng Nexium ang kanilang katawan at pag-iisip nang sa gayon ay wala silang lakas at talino na umalis sa grupo. Lumipas ang maraming taon nang hindi nabubuwag ang Nexium sa kabila ng mga hindi makataong patakaran sa loob ng grupo. Sa tuwing nanganganib ang kanilang grupo, pinakikilos nila ang kanilang mga pera upang mabili ang batas. At upang magawa ito, madalas kumuha ng mga mayayamang miyembro ang Nexium, gaya na Claire at Sarah Bronfman na mga tagapagmana ng Seagram Fortune. Ginamit nila ang kanilang pera upang magdemanda ng mga umaalis sa grupo, magbayad ng private investigators, manakot ng mga kritiko at manmanan ang mga dating miyembro. Dahil dito, maraming umalis ang natakot magsalita dahil alam nilang kayang sirain ng Nexium ang buhay nila. Impyerno ang naging buhay ng mga miyembro ng Nexium, pero wala silang magawa kundi magtiis. Hanggang sa may nakapansin sa publiko, may nakatunog, at dito na nagsimulang humina ang pundasyon ng Nexium. Taong 2003 nang simulang ilantad ng mga local reporters ng Albany Times Union ang tungkol sa mga questionable business practices ng Nexium, mga demanda o lawsuits sa mga defectors at mismong si Raniri. Subalit hindi agad lumaki at kumalat ang balita. Pero hindi sumuko ang mga journalist. Sa pamamagitan ng investigative journalism, ay tinunton nila ang kabuuan ng kwento ng Nexium, kinausap nila ang mga dating miyembro nito, at inalam ang mga monkey business sa loob ng grupo. Hanggang sa taong 2017,
Inilathala ng mga malalaki at sikat na broadcasting company sa US ang tungkol sa Nexium at sa leader nitong si Ranieri. Nagsama-sama ang The New York Times, CBC, HBO, at mga investigative journalists na sina Sarah Berman at Frank Parlato sa pagbubunyag ng baho, kabuktutan at kasamaan ng grupong Nexium. Noong 2018, inaresto si Ranieri sa Mexico at ibinalik sa Estados Unidos. Sa paglilitis, lumabas ang sex trafficking, forced labor, psychological coercion at systematic abuse. Sama-samang tumestigo ang mga biktima. Taong 2020, napatunayang nagkasala si Ranieri sa maraming federal crimes kabilang ang racketeering at sex trafficking. Hinatulan siya ng 120 years ng pagkakakulong. Hindi na siya muling magkakaroon ng kapangyarihan. Ang ibang lider kabilang si Allison Mack ay umamin din at nahatulan. Tuluyan nang naglaho ang Nexium. Mahalagang malaman natin ang ginawa ng Nexium dahil ipinapakita nito na ang kulto ay hindi lang sa relihiyon. Maaari itong umiral sa gitna ng lungsod, sa mga edukado at propesyonal na mga tao. Ginagamit nito ang wika, hiya, takot, kapangyarihan, at tiwala upang humikayat ng mga tao. Isang mahalagang aral ang iniwan nito, na hindi lahat ng pang-aabuso ay mukhang karahasan sa simula. Minsan, ito ay mukhang self-improvement. Kaya kailangan nating maging matalino, mautak at mabusisi. Ating alamin kung ang mga sinasalihan ba nating grupo ay karapat-dapat o isa lang nasisira sa ating pagkatao. At dyan na nagtatapos ang ating kwentuhan, Brainy People. Hiling ko na sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga impormasyong aking ibinahagi ngayong araw. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay hiling ko na sana ay napindot mo na ang subscribe button sa aking channel. Pakidamay mo na rin ang like button upang mas marami pang mga tao ang makakita ng aking content. At syempre, mag-comment ka na rin dahil gusto kong marinig ang opinion mo tungkol sa kulto na ating pinag-usapan. Malaking tulong ang mga ito, Brainy People, para sa mga nagsisimula pa lang ng content creator gaya ko. Sana po ay tulungan ninyo ako. Maraming salamat po!